Kagaya ng mga bagong batch ng mga farmers, karamihan sa kanila ay nagsimulang pumasok sa farming nitong nakarang pandemya. Isa na rito ang may-ari ng kalahating ektaryang lupa na matatagpuan sa San Pablo City, Laguna, na dating gaming fowl farm ngunit na-convert bilang isang dragon fruit farm. Tayo na't bisitahin ng stress-free na kapaligiran ng produce farm. Mula sa papalit-palit na mga caretakers hanggang sa pagiging hands-on owner, iniwan ni Angela ang 10 taon ng pagtuturo para pangasiwaan ng personal ang kanilang farm. Kasi inisip ko, kaya sa mga problema ako sa caretaker, ako na lang ang maging caretaker. So mula po noon, ako na halos everyday. Walang nakatira dito. Everyday akong pumupunta. Sas ako halos ang hands-on sa dragon fruit. Nakaka-harvest ako na madami, nabebenta ko siya sa mga friends muna. Tapos ngayon po, sabi ko sayang yung lot sa likod. Nagtayo ako ng May, 100 post na dragon fruit. Kasi ang dragon fruit ay 7 to 1 year, mamumunga na. So natanim ko siya ng May, ilang buwan na lang, mamumunga na siya. And then sa gitna nun, sayang ang lupa, nagtanim ng kalabasa. Para sa karagdagang kaalaman ay sumali rin si Angela sa mga group chat ng mga dragon fruit beginner farmers. Doon niya nalaman na madali lang pala ang pagtatanim at pag-aalaga ng dragon fruit. Red Moroccan ang variety na meron sila dito sa produce farm. Sa dragon fruit GC, nakita ko na 15 days lang kailangan diligan, hindi kailangan malimit. Kailangan ay tatanggalin yung mga may cranker na stem. Kasi ang cranker pala, wala siyang gamot. Ang gagawin mo lang, tatanggalin mo lang siya, tapos ibabaon. Ang isang poste ng dragon fruit, 4 pala na stem. So, 80 stem. Itinanim siya, and then namunga. Akala ko for personal consumption lang. Yung pala, pag madami siyang bunga, pwede mo siyang ibenta. Yung unang taon niya, hindi siya magbunga. Kasi parang wala lang, hinayaan ko lang. Nung ako na nag-take over this year, kailangan pala siya ng mga fertilizer. Kailangan pala siya ng mga pagdidilig din. Isa pang nadiskubre ni Angela ay pwede rin palang ibenta ang mga stem ng dragon fruit na minsan ay umaabot pa sa 2,500 pesos per stem. At dahil natuwa si Angela sa resulta ng kanyang desisyon na mag-focus sa dragon fruit, bumili na nga siya ng additional 400 stems nung nakarang Mayo na sa kasalukuyan ay tumutubo na rin. At kahit nakatutok sa dragon fruit, may iba pang mga tanim si Angela dito sa kanyang farm. Merong lansones, may rambutan, may langka, may saging. So, dito na lahat. Ano pang hahanapin? Ba't pa ako magpapaka-stress? Hindi rin magtatagal ay plano ni Angela na magkaroon ng isang lugar na pwedeng bakasyunan ng mga naghahanap ng stress-free environment. Para po yung mga gustong magkaroon ng farm life experience in a short span of time, pwede po silang magstay dito sa produce farm. Sa farm ay stress-free ka. Plus kumikita ka, may pagkain ka. Sabi nila, ang lahat ng tao ay nangangarap magkaroon ng farm. Marami din nangangarap magkaroon ng trabaho. Pareho yata ako meron nun. May trabaho ako, may farm ako.